is your number one SM radio station. Love Radio. Nicole Yala, Chris Chuper, kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Dito po sa Pasay City, dinaanan ko rin ng Makati City, maulan. Kasi baka mamaya, Mandaluyong, hindi, Pasig, hindi. Pero maulan po. So ingat-ingat po tayo! Meron tayong low pressure ngayon at expected na maging bagyo by Sunday siguro. Ganun? So yung may mga may outing ngayong weekend, malas. Parte ng Ghost Month. Ako kahapon nadali ako ng Ghost Month kahapon. Bakit? Super. Saan? Natapunan ako ng iced tea. Di ba nakaitim ako ng pantalon? Ikaw? Nasagihan ako nung natapon ng iced tea na pantalon niya. Dalawa kayo. Dalawa ka pareho kasi kami nakaitim. Tapos yung mga waiter kasi nakaitim, nakapaligid. Ayan, kaya nagsilapitan. Na-attract sa mga suot namin kasi nakaitim kami kahapon. Ganun. Tapos nagkakalkal ako sa damitan ko kanina. Sabi ko, ayoko ng itim. Nakita ko may pula naman. Bawal ang itim at pula. Kumombi ka pa. Lalo sila ma-attract ngayon. Combination ka pa, partner. Pero naisip ko lang, baka din naman kasi, di ba, ang tinatawag nating law of attraction, baka naman kasi lagi ninyong iniisip, lagi nating iniisip, ayan, tuloy, naglapitan. Oo, ghost month. Ayan kasi, dapat mag-ingat, ganyan. So, kakaisip, edi lalong minalas. Oo nga. Bakit ba kasi inisip natin? Kasalanan to ni Nick na. Noong una, hindi naman natin inisip na ganyan na. Kaya nga minsan, what you don't know won't hurt you eh. Pag hindi mo alam, edi wala kang alam. Ano ba naman kasi yan, Nick Nangit? Hindi ka magandang impluensya sa amin. Naging paranoid tuloy kami. Lahat na lang sinisisi sa Ghost Month. Oo nga, kaya kahapon nga nag-i-email ako. Importante yung email. Hindi siya masend. Hindi masend. 5 hours. Mercury retrograde. 4 hours ako nag-send. Hindi talaga masend. Baka naman walang net yung ginagawa. Isisi natin sa Ghost Month. Kataka-taka ka naman. Hindi pala bayad yun sa cellphone. Wala naman palang internet. Hindi ka pala nakadata. Ayaw masend. Hindi masend. 4 hours ka nagsisend. Ayaw masend. Oo nga. Feeling ko talaga hindi lang nakakonect sa net. Minsan patanga-tanga ka sa ganyan eh. Naka-airplane mo. Oo. Sabi ko, email ko kaya sarili ko. Baka sakali dumating. O dumating. Hindi rin eh. Hindi rin. So talagang talagang malas-malas. Anyway, naniniwala man o hindi, ang lagi naman nating sinasabi dyan, prayer is the best armor. Yeah. Correct. So ngayong araw na ito, ipanalangin natin na kahit nandyan po yung Ghost Month na recognized ng iba, isipin natin na may swerte pa rin mangyayari. Oo naman. May kabutihan pa rin namang mga magaganap. Correct. Hindi kung hindi, ang malas naman ng lahat ng mga ang birthday August. Ang celebration ng kanilang important milestones in their lives ay August. Yung mga ikakasal. Ng August, di ba? So, kailangan ko kontrahin natin ang dasal yan. Importanticious yan. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Hi sa inyo, Tanghenyo. Sa totoo lang po, nakakaloka ang umaga ko. Kasi, napaaway ako doon sa isang nanay. Papaano naman kasi, yung nanay na yon, ang sabi ba naman, masyado daw yung anak kong talakera. Sabi kasi ng anak ko, hindi daw maganda yung bahay nila. So inaway ako nung nanay. Bakit daw hindi ko tinuturuan ng tama yung anak ko? Hello, grade 2 lang sila. May alam ba yung mga bata? Wala lang, nakakainis. Pinatulang ko din yung nanay. Nagtalakan kami. Tama ba yung ganun? Mainit yung ulo ko hanggang ngayon. Please give me advice. God bless. Yan. Ano bang
advice na ibibigay namin sa'yo, tapos na. Nagtatalakan na eh. Di ba? Like Siguro, mother, like daughter. Siguro pakalmahin sa yun yung inaano. Hanggang ngayon mainit pa rin. Mainit pa rin ang ulo mo. Siguro, okay, ang advice na ibibigay namin sa'yo is para hindi na ito mangyari ulit. Di ba? Pero kasi, pag bata kasi, ang away ng bata, away ng bata. Hindi, tsaka kids are naturally very, very brutally honest. Di ba nga, kaya kapag ka ang bata sinabihan kang pangit, totoo yun. Di ba? Kapag ka ang bata sinabihan ka ng maganda o pogi ka, totoo din talaga yun. So kung sinabihan yun ang pangit ang bahay mo, tanggapin mo. Because the truth hurts. Di ba? Masakit siguro. Baka syempre ma-hurt ka siguro kung totoo naman, di ba? Syempre kung may kapinta. Totoo, no? Kung halimbawa ang bahay mo naman talaga hindi katulad ng mga magagarang mga bahay. Tapos sinabihan ka pa na ang pangit ng bahay mo. Masakit talaga yun. Siguro, kung, mami, kung itatry mong intindihin yung side ng nung isang nanay na tumalak sa'yo o nagalit sa anak mo, siguro kasi she's doing her best eh. Ginagawa niya lahat ng mga pwede niyang gawin para ma-maintain na maganda yung bahay. Nagpapakahirap sila magtrabaho para yung bahay na yun, ma-maintain nila. Yung mga ganun ba? Tapos sasabihan mo ng di maganda. So sasabihan lang ng pangit. Aba mo, hurt din naman kasi talaga. Di ba? Kasi totoo naman kung sobrang maganda talaga yung bahay, tapos sinabihan ng pangit, ang may isip mo, naiinggit ka lang kasi sinasabi mo ang pangit. Pero kung talagang hindi masyadong kagandahan yung bahay, tapos sinabihan ng pangit, talagang ma-hurt ka. Because the truth hurts. Di ba? Kaso nga lang, hindi natin alam yung merito ng nangyari. Baka posibleng, halimbawa, lumapit yung pagsabihan mo nga yung anak mo kasi hindi maganda sinasabi. Baka ganun. Tapos ikaw medyo defensive mode ka agad defensive mode ka agad na. Bakit anak ko? Diba? Kasi remember, ang mga magulang defensive yan agad sa mga anak nila eh. Parang kapag kasinita mo yung anak nila, gano'n. Hindi ba iwasan talaga? Nakalabas ka. Naging Wolverine. Alam mo yung anak mo. Totoo yan. Yung anak mo pagka gano'n. Tsaka depende sa tono diba? Kasi kung ang pagkakasabi, Mare yung anak mo nakakatawa kanina. Masyado siyang honest. Kung gano'n, ang magiging reaction mo, I'm sure mas mahihiya ka kesa maiinis eh. Kasi sasabihin mo talaga, Mare, pasensya ka na. Kasi alam mo naman, bata yan eh. Pero kung ang tono kagad nung isang nanay, hoy! Yung anak mo, pagsibisibihan mo yung anak mo, manang-mana sa'yo may ugali din Umahaba kagad yung kuko niya. Gusto na kaagad mga lumot. Totoo yan. Diba? So, ang problema talaga dito yung nanay, syempre, yung dalawang bata, ano lang yun eh. Wala. Talagang sinabi lang nila, yung nakita nila, na-observe nila, naramdaman nila. Or siguro, baka nag-aasaran normal sa mga bata. Pwede rin yun. Ang pangit ng bahay nyo. Tsaka diba pag bata, pangit naman ang bahay nyo. minsan mayabang, yung aircon namin mas malamig kesa sa aircon nyo. Diba? Ganun eh. Yung ref namin may ice cream, sa inyo galunggong. Diba pwedeng ganon? So, tama si Tangenyo, ang issue dito, tsaka si Chuper, tama eh. Ang problema dito, yung kayong mga ina. May mga ugali kayo pareho. Yung siguro, yung nanay ni isa, kung paano niya sinabi sa'yo, at ikaw naman, how you reacted to it. Kasi, pwede kasing it would have made all the difference kung ang reaction mo is natawa ka na lang. Sa halip na nainis. Diba? Kasi kung natawa ka, pwedeng gumaan yung sitwasyon eh. Kasi hindi ka gumante ng galit. Diba? At alam mo, Kabisyo, yan yung natutunan ka sa buhay eh. Kapag ka may taong talak ng kung ano-ano pinagsasabi sa'yo, minsan silence is the best armor. Hindi mo kailangan magsalita. At pag ginawa mo yun, lalo siyang mapipikon. Lalo siyang maiirita kasi parang dead na ka lang. Kasi munta nga siya. Tapos ikaw chill ka. Ganun. Yung flip-top na ginawa niyong magkumare kahapon. Nag-flip top kayo, nag-rebat kayo pareho eh. Diba? Ang impression ng mga bata ngayon yan. Normal para sa mga tao kapag ka may mag-flip top. Diba? Magtalakan sa susunod na magkaroon ulit ng kaengkwentro yan. Iisipin niya yung nanay niya. Ay, nanay ko, ang galing makipagtalastasan eh. Teka, tatalakan ko rin to. So in other words, mauulit-ulit to. Kasi nakita niya sa inyong dalawa. In other words, hindi kayo magandang ehemplo sa mga anak niyo. Grabe naman.
wala namang taong perfecto, di ba? Pero sa mga susunod, pwedeng diba? maiwasan. Yun na Correct. lang yun. Di ba? Kasi wala na tayong magagawa kung tumalak na kayo eh. Dala na yan bugso ng damdamin. Kaya nga, uulitin ko po mga kabisyo, minsan mas maganda yung hindi ka na lang magre-react. Di ba? Kung kaya mo kontrolin talaga yung emotion mo. Nakakainis. Lalo na kung ang daming sinasabi, tas alam mong hindi tama or hindi maganda or hindi totoo. Mahirap talagang hindi mag-hami-hami wave. Luma eh. Mahirap hindi mag-retaliate o mag-rebat. or mag-rebat. Ang hirap talaga eh. Kaya lang, hindi kasi matatapos. Kapag ka, di ba, tumalak yung isang nanay, tinalakan mo. Siyempre, yung meron siyang narinig sa sinabi mo na hindi niya nagustuhan o hindi siya agree, ngayon sasagot ulit siya. Hindi mo rin nagustuhan, sasagot ka na naman. Hindi matatapos. Kasi wala sa inyo gustong magpatalo kapag kaganyan. At wala namang matatapos na maganda pag kaganyan din. Correct. Parang tulad lang din yan sa pambubuli kasi may napanood akong video kung paano daw harapin yung pambubuli. Halimbawa, binuli ka na, sinabihan ka na pangit ka. Ang sagot mo daw, okay. Oo, so ganun. tapos mag-iisip na naman siya uli ng pang-iinis sa'yo. Pag hindi ka niya naiinis, tatahimik na naman. totoo. Ang ganda ng experiment na yun, sinubukan yung bata. Oo, kung O sige, paano bulihin mo mag-react. ako, lalaban ako sa'yo. So, humaba yung conversation. Pero nung... Kasi lumaban. nung binuli siya na halimbawa, ang pangit mo. Okay. Correct. Di mo magandang So, nag-iisip na naman siya, ano kayong mga sasabihin ko dito para mairita? ang baho mo. Okay, sige, maliligo ako. Diba? See, it's how you react to it eh. Totoo yan. Tama. So, ngayon, uulitin namin, wala na kami magagawa kung tumalak ka. So, ngayon, relax ka na lang muna, ate, mami, kasi wala na Hinga tayo. mo sa ibulong mo sa bote ng mineral water yan. O kaya ibulong mo sa mga ghost, ngayong ghost month, madami sila. Diba? Ganon na. Wala tayong magagawa. What's done cannot be undone. Tapos na yon. You cannot cry over spilled milk. Ang importante dito is that you learn the lesson. Hindi sa lahat ng oras na merong may sinasabing masama ang ibang tao sa'yo, gaganti ka. Kayo ba may ganong ba kayo? Ugali, confrontational minsan? Ako hindi. Pagdating sa anak? Pagdating sa anak. hindi pa Hindi, yata ako kunyari, dumating. hindi, Hindi pa yata ako dumating sa yung pagdating sa anak. Hindi ako magko-confront, partner. Mananapak na lang. Pagkatapos, walang words. Talakan. Sakitan na agad. Tumba agad. Mas malupit pala. Sasayangin ko pa yung lalamunan ko. Yung lalamunan ko, gagamitin ko pa sa radyo. So itutumba ko na lang agad. Sot lang. Tapos Sabay kalbot. dugo na yung liig. Hindi. Charot lang. Payolete pala. Joke lang po yun. Hindi, joke lang po yun. Hindi pa ako, I hope I don't ever reach that kind of situation o dumating sa sitwasyon na kailangan kong i-confront dahil sa anak. Kasi ibig sabihin, may issue yung bata eh. Ayoko nang ganun. Pero kung halimbawa, ang tanong mo is, Kunyari, hindi involved yung bata. hindi involved yung bata, tapos may sinasabi, I have tried to learn the art of deadma. Kasi yun nga sometimes silence is your best armor. Hindi mo kailangang magsalita kasi in the first place, hindi mo rin naman kailangan magpaliwanag sa lahat. Tama. Sa ngayon, yun kasi yung pwede mong gawin. Yes. Kapag na mainit And yung... that's the smartest thing to do. Kasi pag pinatulan mo talaga, hindi yan matatapos. Hindi matatapos yan. Ang isang debate, tandaan nyo mga kaibigan, hindi yan willing makinig sa kausap niya. Hindi. Kasi, ang pariringgan niya lang yung sarili niya. At inaayos niya na yun sa utak niya kung ano yung mga bullet points niya sasabihin. Hindi niya ikaw papakinggan. Correct. Walang sa-isa ang lahat ng sasabihin mo sa kanya. Ang importante sa kanya, lumabas siyang tama. Sarili lang niya ang pakikinggan niya. So, hindi matatapos. Trot. So, you better you keep your mouth shut. You better keep your mouth shut. Diba? You better your mouth shut. You better keep your mouth shut. Diba? Isa sa mga gustong-gusto kong linyahan na na-apply ko sa sarili ko for the past 2 years. Weak people, revenge. Strong people, forgive. Intelligent people, ignore. So, alin ka doon? Tanungin mo yung sarili mo doon, Mrs. Weak people, revenge. Ito yung kapag ka, yan nga. Maghihigante. Maghihigante. Yung talak, gagantihan ng Magre-retaliate ka. mga mahihina yan. Kasi yun lang yung paraan nila para gumante eh. So, diba? mahina ka. Oo.
Sorry, mami, pero parang sa aspetong ito, mahina ka. Strong people forgive. Kapag ka, matibay ka, alam mo yun, kaya mo siyang patawarin. But, Tanggapin mo na lang. ang favorite ko, intelligent people ignore. Dead Makels. Kasi again, hindi naman matatapos eh. So why bother na patulan? Pero hindi naman din sa lahat ng oras, hindi ka magsasalita sapak-sapak ka na, wala kang... O lalo na pinagsalitaan yung anak mo na hindi maganda. Oo, yun. Pero dito sa sitwasyon na to, parang it could have been different kung ang reaction mo different eh. Kung ginawa mo sa, mari naman. Diba, yung intellectual approach. Intellectual approach. O kaya humorous yung approach. Although minsan talaga, ang mga kids, hindi natin sila mapipigilan sa pagiging, honest brutally nila. honest. Hindi mo naman sila pwedeng sabihin na, anak, huwag kang magsabi ng totoo. Kasi diba, ang naman nun parang ang weird naman ang tinuturo mo sa kanya na huwag siyang magsabi ng totoo. Tsaka lalo na ngayon yung panahon medyo open na, malay natin nakakapanood ng kadenang Kinto yan. Correct. Kaya si Daniela, ang pangit-pangit ng bahay niyo. Diba? Tapos yung facial expression niya, no? Hindi ka dapat tumatabi sa mga ganito. Marga Diba? type. Oo. Diba? So, Pwede bata ipaliwanag. Pwede. Kasi yung bata hindi pa naman niya makuha talaga yung mga saktong salita. Kasi kung limbawa, 7 years old o 6, sabihin mo sa kanya na, naku, huwag ka naman masyadong parang hindi niya magigets yun eh. Parang so ibig sabihin, hindi po ako magsasalita, mami, parang magulo eh. So, kaya mahirap maging magulang. Diba? Kailangan talagang manmanan ng lahat ang galaw at ang sinasabi ng mga anak ninyo kasi talagang kahit gaano kakabait minsan, kapag napaaway yung anak mo, mapapaaway ka na rin eh. Dahil feeling ko natural tendency yun ng mga nanay. Magulang. Diba? Ganun naman, parang animals. Kampihan talaga yung sariling anak mo. Kailangan mong pag-aralan to sa mga susunod na pagkakataon kasi feeling ko masusundan pa to. Pwede. Kung ganyan ka-honest yung anak mo. Pwede mangyari ulit, di ba? So matuto ka na. Ang mga bata masyadong honest. Yung anak ko si Princess, naku, pagka mainit ulo niyo, wag kayong medyo lalapit dun kasi honest yun eh. Nung minsan, sumama siya, naghatid sa akin. Nakapambahay pa, nakapantulog. Sabi ko, you're not wearing what's supposed to be worn inside an office. So wag ka nang bumaba. Tapos sabi ko, just stay there. I'm just going to get some things, ganyan. Tapos sabi niya, why? Because I look haggard. Why? Because, sabi niya, why, mommy? You look haggard din naman Masyadong yung tatay niya, kumakanta, ganyan. Tapos sasabihin sa akin ng anak ko, Mommy, you know what? Dad is so crazy. Bakit, anak? Why? Because he's always saying that his talent is singing. He's not good naman. Ang sakit. Nakakairis. Yung anak na ito talagang honest and brutal. Oo. Brutally honest. Two different things. Nakakaloka. Pero diba, alam mo naman sabihin mo sa kanya, kumukha naman talaga akong haggard naman panahon. Baka 5:30 na nun o 6, diba? Kung hindi naman talaga, which is true, hindi naman talaga maganda boses ng tatay niya. Alam nga naman sabihin namin sa kanya, anak naman, maganda naman yung boses, diba? Kung hindi talaga maganda, diba tinuruan mo pa magsinungaling, diba? So kapag ka kids, medyo talaga yan eh. Honest talaga, kaya kapag ka may bata sinabihan ka na mataba, kasi totoo yan. Tanggapin mo. Kasi kung anong nakikita at naririnig nila, yun lang din ang sasabihin nila. Walang malabok eh. Wala. Diba? Kaya nga real talk. Yun sila yung real talk. Sila talaga yung real talk. O, diba? Yung anak mo, brutal yan. Meron tayong bisita dati dito. Hindi ko alam ba sa listener yun ng Love Radio. Walang sinabi. Ano lang? May ginawa. Ano hinihila? Sabi kasi Power Ranger kasi siya, di ba? So hinila niya. Hinila-hila. Tapos natatanggal-tanggal yung bra ng bisita. Ayaw niyang tigilan. Baka kasi nakikita niya sa bahay. Alam mo yung neckline niya nasa dibdib na. Yung turtleneck naging maluwag. Hindi, winner siya yung sa mga OJT. Ay, mga ganun na. Winner siya sa mga OJT. Ayun, isa pa din niya. Hindi, nasa office ako. Tapos dumating siya, Mom, here are the Power Rangers. Sabi ko, who are the Power Rangers? Tapos kita ko yung 4 mong OJT partner. Pumasok. Pumila sila, partner. Kasi
sila ng Power Tapos Rangers. sabi niya, this is Red Ranger, ganyan. Sabi ko, okay. Tapos tumalikod siya sa akin yung anak ko. Tapos nagbigay ng instruction dun sa apat. Okay, so since you're the power, nakapamewang pang ganyan. So since you're the Power Rangers, what are your powers? I will now give you pieces of paper each. Mom, please give me some scratch lang ha. Kasi we don't want to say, we don't want to use up your bond paper. Scratch. And then you make weapons, okay? Sabi ko na sa mga OJT, sorry. May ginagawa ba kayo? Pag wala kayong ginagawa, maging Power Ranger na lang muna kayo ngayon. Sobrang ilang days na siyang in character na siya si Power Ranger. Siya talaga. At leader siya, ha? Nasa recording kami nito lang, mga 2 araw nakakalipas. Minsan agent siya. Iba-iba siya. Gugulat kami na nag-computer yung isa. Pagpasok niya, I'm a Power Ranger. Biglang binatukan si Carl. Kasi si Carl partner, villain kasi. Nagulat siya. Ipanggat siya. Karate chop. Kaya pala si Carl, kapag dumadating si Princess, umiiwas. Yun lang yung nakita ko, sabi niya, sir, hindi lang, tinadyak ang panganyan ako. Ito daw si Kuya Joshua. Binayagan kasi daw. Kasi siya daw yung pula. Ano ba yung pinapanood ng anak ko? Iiwas ko na nga sa Power Rangers. Nakita niyo na ba nung naging ninja? May naging ninja din siya. Madami siyang mga characters, promise. Promise talaga. As in. Bantayan mo yung anak mo. Baka di mo alam yung mga kasambahay nyo. Hindi lang nagsasalita yung dalawa. Hindi, mga Power Rangers na din sila. May influensya na din. So sa madaling salita, kids. Cute naman sila. Cute naman sila. Pero at a certain point, hindi na cute yan. So kailangan din talagang gabayan. Kasi hindi naman maganda na ang laki na. Power Ranger pa. 18 na. Tsaka 18 na nananakit. Nananapak pa. Oo. Power Ranger. Masakit na talaga yun. Power Ranger. Ay, tayo dyan. Ay, nako. O, mami, sana naman na hindi ka na mainit ang ulo kahit papaano. Medyo, medyo nawala na ba yung inis mo o irita? Yun naman kasi yung kinaiinisan mo kanina. Relax ka na lang, tapos na yung nangyari. Kung sa tingin mo makakatulong yung mag-sorry ka dun sa nanay, walang masama kung mag-sorry ka. Kasi ikaw din yung makaramdam ng kaluwagan ng pakiramdam. Kapag ikaw ay nag-forgive, tandaan, strong people forgive. Tsaka ang pangit na may kaaway na kapitbahay. True! Yes. Lalo, lagi mo makikita, makakasalubong mo pag magpapaload ka, bibili ng mantika, asin, bigas, diba? So, learn to forgive. Learn to forgive. Ikaw na yung mag-sorry. Okay, Docs? Siya mga kabisyo, mamayang 9:00 tayo magkakabanding-bandingan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Lunes na naman po mga kabisyo. Pang ilang week na to ng November, partner? Second week of November. Wala pa balak ko lumabas yung anak ko.
Anyari na, nak! Ano ba as of the latest check-up? Wala pa, bukas pa ulit. Bukas pa ulit. Wala pang indication na paramdam sa'yo? Meron konti, pero hindi eh. Dapat kung labor pain siya, yung paninigas, dapat every 4 minutes or 5. Ang nangyari sa akin, maninigas, just after 35 minutes ulit yung pangalawa. Feeling ko paglaki niyang anak mo, paasa talaga yan. Sa palagay ko rin. Bata pa lang, paasa na eh, diba? Good morning po sa inyo lahat. It's a beautiful Monday ng umaga. Dito po sa Pasay City, dito po sa area namin, maganda po ang sikat ng araw. Sana naman po kung saang man parte kayo ng mundo ngayon o parte ng Pilipinas, maganda din po ang sikat ng araw. Napanood nyo na ba yung Bohemian Rhapsody? Ang ganda nga ng reviews Ang ganda ng Bohemian Rhapsody, as in, ay grabe yung hangover may namatay ko. ba doon? Ha? May namatay ba doon? Oo, kasi story siya ni Queen ng banda. Sila o yung ng kumanta ng grupong We Are the Queen. Champions, di ba? Sila yung kumanta nun. Nagmamangmangan. Ang ganda, promise. Maganda, sobrang yan. ganda talaga. Marami nga nagsasabi. Nakita ko nag-share ng ganyang awitin si Moy Moy Palaboy kasi sabi niya, sa sobrang ganda ng pelikula, naalala niya yung ginawa nila dati na cover. Kaya pinost niya. Oo, correct. Totoo yan. Kasi maganda talaga. Ako promise, grabe yung hangover ko. As in, lagi akong Scalabush, ganyan to the Fandango. Ang ganda niya. You gotta watch it, guys. Maliban sa mga music talaga nila, na all-time favorite. Hanggang tama. ngayon, napapakinggan pa rin sa radyo, kinakanta sa video, okay. Tama. Pine-perform sa maraming Tsaka ang daming lessons eh. Isa sa mga napulot ko lesson dun sa kwento ng Bohemian Rhapsody is you gotta be different. Kailangan unique ka eh. Noong mga panahon na yun, sino nakaisip na gumawa ng kantang Bohemian Rhapsody, yung may opera. Diba? Wala. Sila rockista yung mga yun eh. Tapos sino nakaisip nun? Tsaka diba unthinkable yung kasi diba tayo nga kapag nakita natin sa playlist natin na may Bohemian Rhapsody, Diyos ko Lord, 6 minutes. Nag-away yung kanilang producer tsaka yung Queen dahil sa 6 minutes yung Bohemian Rhapsody. Sabi niya, walang radio station ang tatanggap niyan. Oo nga naman. Imposible yan tanggapin. Kasi mas diba, kakain ng airtime correct, 3 minutes lang ang kanta eh, diba? Pero still pinush nila. O diba hanggang ngayon, how many years later, kinakanta pa rin. Diba? Napakaganda talaga nung song na yun. Actually, marami silang mga magagandang songs. Ang dami. Napatok talaga worldwide. Trot! Kapag sa mga singing contest, pag may kumanta ng Bohemian Rhapsody, wala talagang na. Alam na. aabangan mo talaga. Oo, tapos na laban. Finish na talaga. Totoo yan. Finish. Yung isang ang boss natin, nag-posting siya kahapon. Sabi niya, kung pwede lang tumayo sa loob ng sinihan. Diba? Nagpigil lang ako kasi mag-standing ovation siya mag-isa. Mag-isa. Muntang match. Oo nga, kami nanonood kami ng sine. Ganda. Sobrang nagpalakpakan yung mga tao pagkatapos. Ang ganda niya. Mamaya pa, no? Parang Panoodin The Greatest Showman, parang ganun din. Oo, basta magkaiba. Maganda din yung, of course, The Greatest Showman. Pero maganda to. Tsaka siguro, alam mo na, panahon ko to yung music. Kaya relate. Pero yung story din talagang sobrang ganda. Kakaiba. Sige, mamaya panoorin natin. Huwag niyo po muna tatanggalin sa mga sinihan, ha? Huwag niyo muna tanggalin, ha? Hanggang hindi kami nakapanood ni Christian, pero huwag yan, na natanggalin. Pero hindi ko ma-extend yan kasi pag ganyan sobrang mabenta, umaabot hanggang fourth week of the month. Malay mo, di ba natin masabi. Correct. Anyways, yun yung goal nyo ngayong week na ito. Di ba, mapanood nyo po yan. It's nice to watch great movies sometimes. Yan. Maraming salamat. Dear Nicole and Chris, Tambalanisa since 2011, nag-aaway kami ng girlfriend ko. Paano yung girlfriend ko? Sobrang demanding. Gusto niya, ibigay ko yung password ko ng Twitter or Instagram sa kanya. O kaya Facebook. Basta kahit isa lang daw. Maski email. Ayoko magbigay. Kaya ang tanong ko, sa inyong tatlo, ano ba dapat talaga? Ibibigay ba dapat ng magjowa ang passwords nila sa isa't isa? Ang mga mag-asawa ba, Miss Nicole, nagbibigayan din ng password? Please naman help me kasi lagi namin itong pinag-aawayan. Ako para sa akin, what you don't know won't hurt you. Minsan kapag wala kang alam, mas masarap yun eh. Tama. Kasi kapag alam mo yung password, Diyos ko Lord, siguro every 32 seconds. Nagiging paranoid ka na. Sine-check mo, di ba?
Ganun ka specific every after 32 seconds, di ba? magkakalgal Check at ka ng magkakalgal check. ka. Di ba? Isipin mo yun, wala ka ng ibang magagawa. Tama. Hindi ka makakapagtrabaho ng maigi, hindi ka kung ano man yung kailangan makapag-aral, kung ano man yung kailangan mong gawin. Hindi mo siya magagawa na maigi kasi nisip mo sino kaya yung nag-message. Totoo. Ano kaya yung mga sinabi? May ibig sabihin kaya ito? Diyos ko Lord, praning-praning naman ni girl. Totoo yun, to the point na mapapraning ka na, Kabisyo. Naalala ko yung sinabi sa atin nung nag-host tayo or may interview tayo na marriage counselor. Talaga tendency naman ng mga babae, investigative kayo eh. Oo. Pero hindi mo dapat pananaigin lagi yung pagiging pulis mo o pagiging investigador mo. Kailangan mangibabaw din yung tinatawag na trust. Kasi kung may tiwala ka sa ginagawa ng mister mo, may tiwala ka mismo sa mister mo. Hindi mo na kailangan hingin pa yung pen. Hindi kasi ang hirap. At saka mahirap yun. Ikaw din mismo hindi ka matatahimik. O, di ba? Nagugulo yung buhay mo kasi yung Correct. mga bagay na walang kahulugan para sa'yo nagkakaroon ng kahulugan. Halimbawa, Tama, yung kapraningan. office mate ng boyfriend mo, yung tamang lambing lang na kulitan. Oh. Tapos Correct, sa'yo, correct. kung ano-ano Oo, na ang dami nag-branch na out. ang dami mo nang naisip. Ine-exaggerate mo na ngayon yung kwento kahit hindi naman dapat. In other words, maraming hindi magandang epekto sa iyo to kapag hiningi mo pa. Kasi totoo 'yun, matitempt kang gawin na lamang yung pagkalkal ng mga accounts ng mister mo sa halip na magplansya ka sa bahay, magluto ka ng pagkain. Oo, totoo Hindi mo na yan. magagawa 'yun. Correct. Meron pa yan na magpapanggap ka na ikaw yung mister tapos yung parang magbe-bake ka. Oo, mga ganon. Kita tayo Gawain mamaya. Oo! Diyos ko, Lord. Gagawa ng fake account tapos i-message yung asawa. Correct. Tapos pag pumatol, aawagin Oo, na. magagalit, di ba? Ay, nako, gumagawa ka ng sarili mong multo. Tsaka kapag hiningi mo yung password, sobra mong controlling nun eh. Alam namin ang galawan nyo. Oo, wala na yung trust. Masyado nang matindi yung pagkocontrol mo. Para Tama. saan pa may relationship kayo kung if it is not based on trust? Totoo di yun. ba? Laging ini-emphasize yun sa mga seminar na kailangan talaga manaig yung tiwala sa isa't isa kasi Tama. malaking foundation ng isang relasyon yan. So kailangan malaman mo ang ibig sabihin o ang kahulugan ng pagtitiwala. Corrected by. So kung again, tatanungin mo kami kung dapat ba ibigay yung password, hindi. Wag Ngayon, na kung lang. sa tingin mo ba dapat maging basis ito ng breakup? Hindi. Pero sana hindi. naman hindi, no? Pero ako para sa akin, panindigan mo lang na hindi mo kailangan ibigay yung yung password mo at wag naman kayo maghiwalay ng dahil doon. Paano kapag kasi girl nakipaghiwalay? Ayoko! Hindi mo binibigay sa akin password ng Twitter mo! Di ba? Ako para sa akin pwede din. Kasi ibig sabihin nakakatakot itong klase ng girlfriend. Ay, ganun, pag Masyadong hindi, controlling, masyadong Oo. possessive. Masyadong manipulative. Oo, Di ba? baka mamaya kapag napatingin ka lang sa isang babae, baka mamaya mag-auramentado, kalbuhin niya kagad yung girl. Di ba hindi mo masasabi? Masyadong controlling eh. Wag ganun, Kabisyo. Naalala ko talaga, isa din kaibigan ko ganun. Yung tropa niya, pinakausap. Kaibigan mo na naman. Oo, pinakausap. Kaibigan na naman ni Chuper. Kunyari, ikaw duda ka kay Tanghenyo, magkarelasyon kayong dalawa. tapos? So, syempre, gusto mong malaman kung pumapatol na ikipag-usap kung kanino, selosa ka kasi. Ah. So, ang ginawa mo, syempre, Gumawa ng account. pinakausap sa kaibigan. Sabi niya, friend, kausapin mo nga yung asawa ko. Tingnan natin kung anong pag-uusapan niyo. Kung Di ba- papatol. Oo. Di ba gumagawa ng problema yung ganun. Oo. Pala, Isipin mo nananahimik. Alam mo yun, nag-Twitter, nagbabasa ng dyaryo, nagkakamot ng puyukot, di ba? Tama. Tapos isang araw, guguluhin lang yung buhay. Diba tumawag ka na At tuwal sabi sa niya, sagutin. So ano pag sinagot, nangyari? makikita doon sa messenger. O bakit may miss call? Bakit may video call pa dito? Yan, di ba? Ganyan. Pero, Sinagot ba nung guy? Sinagot naman. Pero Okay. wala naman talagang sabi nung kaibigan ko, ewan ko sino nagsabi din ng totoo, wala naman talaga na buong usapan. Nag-record, Syempre, nandun na yun eh. talaga nag-appear dun sa messenger nila na may video call, may missed call. Pero wala naman talaga na pag-usapan. Okay. Tsaka walang malalim na nangyari. Oo, pero or wag kayo usapan. ang ebidensya nung kaibigan mo. Grabe. Ano to? Video call? Nag-video call kayo na babae yan. Pero sa unang-una, alam mo ikaw naman ang tumawag. Grabe. Tapos mga away ka, praning ka eh. Oh. Sila pa ba? Ang tanong ko sila Hanggang pa. ngayon sila pa rin. Bilib ako sa friend mo. As in, alam mo, grabe, patayuan ng monumento yan. Grabe. Mahilig mag-imbento, mahilig gumawa ng problema. Sipin mo yung nananahimik lang. Tama. Gagawa ka ng kwento, gagawa ka ng issue. How insecure of you, di ba? Tama. Napakababa ng pagtingin mo sa
sa sarili mo para gawin mo pa yung mga ganyang klase mga bagay. Huwag po tayong gumawa ng mga sarili po natin mga multo. Adik ka ba? Kung ano man yung tinitira mo, itigil mo na yan, tang na loob. Ako nabubwisit ako sa mga nagpapalitan ng account. Halimbawa, yung si lalaki, siya mag-manage yung kay babae. Account ng babae. Kasi magkaibigan mo yung lalaki. Kakamustahin mo, parang kamusta na, sumasagot yung girlfriend. Yan, isa pa din yan. Weird. Paano kapag naging ganun yung mga jowa nyo, nang gagawin nyo? Di ba? Halimbawa, may sikreto kang sinabi doon sa kaibigan mo lalaki, sa girlfriend pa lang nakakita. Kasi nagbe-bait din yung mga yan tinatrap kayo minsan ikaw syempre sasakyan ka, kumusta yung lakad yung kahapon? Pare si ganyan. Ano pa talaga nagtigil tayo? Pero yung pala, mo talaga. Girlfriend na pala yung katsak. Sa mahuli na, sa awayin na pare-pareho. Yan na. Damay-damay na lahat. Tapos sa susunod, pagbabawalan ng umalis, hindi na papayagan sumama. Kasi nagkabulgaran sa sa Messenger. Ay, naku, kasalanan na naman to ng social media. Dati wala naman kasi password. Nakakalurke. Basta kami, we don't believe in exchanging passwords. Kasi it's a form of mistrust, of being so possessive and controlling, at hindi yan yung mga nagpapatatag at nagpapatagal ng isang relationship. At saka naniniwala din ako na kahit pa paano, bigyan naman natin ng privacy din. Konting espasyo para sa privacy nung tao, kahit pa paano. Diba? Maganda pa rin sa relasyon yung privacy at mystery na konti. Siguro lang, kung halimbawa, parang merong lumalandi-landi sa'yo, di ba? Ikaw na lang sa sarili mo, wag mo na lang patulan. Tama. Di ba? Wag ka na lang mag-message back. Alam mo yun? Correct. Syempre, hindi naman natin mapipigilan. Paminsan, di ba? May mga ganun. Pero make sure that you know your limits. Yung alam mo lang kung hanggang saan ka, yung mga ganun. Pero paano kung pin naman daw ng ATM? Ayan na. Alam niyo ba? Kami alam na. Ikaw alam niya ang asawa mo. Ay, ng asawa. Teka, may asawa ka nga ba? Nalilito ako sa kausap ko. Palagay natin may asawa ko. Kung may asawa ka. Nalilito ako sa kausap ko. Kung may asawa ka ba, ibibigay mo ba yung password? Bibigay mo ba? Ako? Yan din, isa pa yan. Ako, ibibigay ko talaga. Pati ATM. Alam ko si Tanghenyo nung kabataan niya, nung may asawa siya. Di ko rin alam, nagiwalay na ata sila. Di ko sure. Nagbibigay siya ng ATM. Okay. Kasi ang sa akin din naman na alam ko na medyo gastador ako. Hindi ako magaling sa financial. So, surrender na lang. Mabuti kung gano'n. Mabuti kung gano'n. So, depende. Iba't iba naman ang arrangement yan. Correct. Basta ako para sa akin, generally, pagdating sa exchanging passwords, wag na lang. Kasi hindi talaga siya makakatulong, promise. For your peace of mind, utang na lubog mo nang alamin yung password ng boyfriend mo or ng asawa mo. For your peace of mind. Para sa sarili mo rin yan. Pero yung ATM, o kaya yung mga PIN, yung mga ganyan, financially kasi, iba-iba ng setup bawat pamilya. Iba't iba ng sistema. So, pwedeng ibigay lahat, pwedeng hindi. Yung mga ganun ba? Kanya-kanyang kanya-kanyang setup yan. Saka siguro doon kay ate sa mga kababayan o sa lalakihan na mahirap talaga pasukin yung mundo ng mga lalaki. Same sa mga lalaki. Sobra. Mahirap din pasukin yung mundo ng babae. Alam mo, magkaiba. Recently nga, isa nating tambalanisa si Toshi, nag-send sa akin ng meme. Dun sa meme na yun, yung lalaki nakatalikod. Nasa kama sila mag-asawa siguro. Yung lalaki nakatalikod dun sa babae. Yung babae nakasilip dun sa lalaki na nakatalikod sa kanya. Natutulog, ganyan. So yung babae, yung thought bubble niya nakalagay, siguro babae na naman ang iniisip niya. Yun yung sabi ng babae. Diba? Tapos, yung lalaki, ang iniisip niya, ano kayang bibiling kong arena bukas? Sa may Tondo ba o sa may Quiapo? So, ibig sabihin, like, sobrang totally different. Diba? What could mean one thing to a guy could mean another thing to a woman. Diba? Napaka-advance namin mag-isip. Hindi ba't first date pa lang? Ang dami na naming naisip. Hindi ba't kapag tinext tayo ng mga crush natin, crush pa lang natin ng exclamation point, na wrong send pa. Para sa atin may meaning yon. Grabe, hindi niya siguro ma-express yung nararamdaman niya, kaya exclamation point na lang. For all you
yung lalaki, wrong set, napindot, nalagay yung cellphone sa back pocket na upuan, na send sa'yo, di ba? Basta meron kayong May ganun kami. Pero, first date partner. Yes. Ang naiisip na namin, oh my God, magkaka-second date ba? Pag nagka-second date ba, may third. Pag may third ba, may fourth. Gano'n nakalalim ito? Mapapakilala ko pa kaya siya sa mga magulang ko? Kung mapakilala ko at magustuhan nila, magiging kami kaya? Kailan kaya siya magpropose? Tapos, ilan kaya yung mga magiging anak namin? Yung mga anak kaya namin magiging pasaway o mabubuti? Samantalang yung lalaki, ano iniisip? Saan ka magpa-park? Walang parking dito Paano ko ba ito offer ng networking ko? Di ba Ganun lang pala talaga. magkaiba. So, kapag inalam mo, yun yung sinasabi ni Tanghenyo, na kapag inalam mo yung password ng boyfriend mo, what could mean nothing to the conversation na mababasa mo to your boyfriend? Baka wala Would lang mean sa a kanya. lot to you. Would mean a lot to you. Di ba? Bakit kayo nag-uusap ng ganyan? Bakit ganun yung tawagan ninyo? Bakit ganun yung, di ba? Magkakaroon ka ng galawang satanas. Sige ka. Oo. Gusto mo yun. Yung mga the moves mo, ano yung pang demonyo magagawa. Correct. Sobrang ka mapangduda. Diba? Sobrang doubtful. Diba? Yung bilog na bilog yung mata mo sa lahat ng nangyayari. Bakit ganun? Ha? Saan na naman kayo pupunta? Bakit ganun yung tawag niya? Bakit ganun? Diba? May kausap lang boyfriend mo na tumatawa sa phone. Babae Bakit? na. Bakit tawa ka ng tawa? Di ba may isip mo pa, hindi ka naman ganyan tumawa pag ako kausap mo Pambira. Although, may instinct din naman tayo mga kababaihan. Yan. Yun naman yung gift na ibinigay sa atin, yung ating 6th sense or 7th sense, 8th sense na tinatawag, diba? So, na dapat nyo, ma-determine nyo kung alin yung 6th sense na tinatawag at yung tamang hinala. Diba? Ganun. Meron din kayong mga the moves na nag-eavesdrop kayo eh. Kunyari. Malaki talaga tenga namin, promise. Si totoo Dumbo, yung elepante sa ganun kalaki. Ay, walang sinabi sa laki ng tenga namin. Malaki tenga namin. Sobrang yung, kunyari, meron kaming kausap. Hindi mo kaala, workmate lang o kaya tropa lang. Kunyari, lalapit kayo, kunyari, may ginagawa kayo. Yan. Pero Pupunas. Nagtatanggal ng cuticle, ganyan. Nagpupunas-punas kahit walang pinupunasan. Nagtutupi ng damit kahit hindi naman doon nagtutupi ng damit. May hinahanap. Asan na ba yung Oo, ganyan. Pero nakikinig, di ba? Ganon yun. Tsaka yung mata. Feeling ko kasi mas may talent yung babae na tumingin ng hindi halata kaysa sa lalaki. Ewan ko lang, nakita ko lang yun sa mga lalaki, napaka-obvious pag tumitingin ng cleavage eh. Parang feeling ko kasi, kung meron kayo ng talent na katulad ng babae na hindi obvious, hindi masyado mahalata namin na tumitingin kayo sa cleavage namin. Ganon. Ang babae, ewan ko, may talent kasi ko partner na yung kaya ko magbasa ng mabilis ng message kapag ka nag-scroll yung halimbawa asawa ko, ganyan. Nakikita ko na kagad, alam ko na kagad. Simple, screenshot ka agad. Hindi lang pala tenga, pati mata. Screenshot agad ng mata ko, ha? Kahit nagda-drive. Alam ko na kagad kung sino yung mga ka-message, gano'n. Pero kasi, feeling ko, hindi halata. Ewan ko na halata na asawa ko, di ba? Pero may gano'n eh. Namin yung mga the moves, yung eavesdropping na nakikusyoso sa kausap namin. Ramdam namin, hinahayaan na lang namin. Akala ko hindi nyo alam eh. Kunyari, tinutupi namin yung kurtina. Inaayos na ilang beses yung blinds. Obvious pala kami. Taas baba yung blinds. Akala naman namin, hindi kami obvious. Nakaka-lurk. Tinitingnan yung blinds kung okay kung gumagana ba. Mukhang hindi na bumababa. Nakita namin yun, na-observe namin yun. Siguro, kasi yun nga tama si Chuper kanina, si partner, na you gotta distinguish between napapraning ka na lang ba o talagang meron kang nararamdaman na kakaiba. Tama. Malalaman mo naman kita yun mo din naman yun. May galawang satanas din yung jowa mo para malaman mo na nanloloko na siya at hindi, yun lang, di ba? Mag-intindihan na lang talaga ang babae, iba yung mundo nila, ang lalaki, iba yung mundo nila, di ba? Sabi nga, men are from Mars, so women are from Venus. Minsan nga nag-i-issue pa yan sa kaibigan ko dati. Kita mo na yan, sabi, advance talaga mag-isip eh. Bakit? May kaparaningan taglay. Kita mo na yung title ng book na yun, mali eh. Inuna yung men, panghuli yung women, discrimination eh. Dapat women are from Mars, men are from
Ang laki Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. May issue pati yun. Magkaiba po kasi talaga tayo mag-isip. Tama. So, kailangan talaga magkaintindihan. Yes. Kaya nga, di ba, kapag ka na merong nagsiselebrate ng 60th wedding anniversary or 50th, talagang yung bilib ko sa mag-asawang yun, ganun na lang katindi. Kasi paano kayo tumagal Diba? sa Paano isa't nyo isa? natanggap ang magkaibang mundo? Oo, ganun. No. Good luck sa inyong dalawa. Umpisa pa lang yan. Relationship. Sana mabuo po ang trust and confidence Yes. sa isa't isa dahil mahalaga po yan. Okidoki. Oras po natin mga kabisyo. Oras na para umexit for now. Mamaya tayo alas 9 magkakabanding-bandingan para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Boom Tenorio, good morning! Hi, Boom! Thank you for tuning in. Muli, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi partner. Hi partner! Hi mga kabisyo! Sa lahat ng mga nangangarap ng gising ngayong umaga. Ayan. Anong pinapangarap? Oh, yung mga tulalay, no? Parang ang layo ng tingin, ang lalim ng iniisip, nangangarap, lutang, ganon. Oo, lutang, sabog, iba na pala. Iba na pala yung mga binabate. Hindi na pala yung mga nangangarap. Yung mga nakatira na pala. Good morning po sa mga lutang, sa mga sabog. Yeah! Ibang usapan na pala. Ibang usapan. Nangyayari ba sa'yo yun? Yung parang minsan tulalay ka lang, ganon. Tapos ang dami mong iniisip. Oo. Alam mo, kaya... Ganun no? Oo, mahirap din. Mahirap po talaga na maisip. Diba? Kaya nga minsan... minsan, feeling ko lang hindi naman sa pero parang ang saya din maging tambay. Yung bang wala masyado kasing... Yung bang wala talaga masyadong isipin. Yung parang feeling ko yung isipin Chill lang. kung anong kakainin mo, yun na lang yung parang siya Kung anong kakainin ko, paano ako magsusurvive ngayong araw na ito, ganun. Parang mas madali siya compared to a person na hindi siya tambay, tapos ang dami niyang iniisip, ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang ganun. Ang hirap. Alam mo, sa totoo lang yung brain natin, napaka-komplikado talaga niya. As in, sobrang complicated. Correct. Constipated. Lahat na. Yung brain natin, di ba? Ang amazing kasi niya. Ang amazing talaga niya. May maamoy ka, may maalala ka. Di ba? May makikita kang bagay. Madami kang may isip tungkol dun sa bagay na yon. Yun nga, yung sinasabi mo, parang lilipad yung isip mo. Di ba yung mga gano'n, nakakalurkay. Kaya nga, siguro ang pinakapunto ng sinasabi natin na let's do our best to take care of our mental health. Yes. Kasi sa totoo lang, ang dami talagang isipin sa world na ite. Totoo yan. Tapos, ang sigurong tamang gawin ay, kala mo galing expert. Kala mo walang so for isipin. today, what's your role? Kala mo walang isipin. Kala mo walang problema. Hindi, pero para sa isang tao na laging maraming isipin, ayun, ang pwedeng gawin, bilang ito'y ginagawa ko. Bilang psychologist today. Bilang psychologist for today's video. Yan. Ang ginagawa ko, partner, yung tinatry kong eliminate yung mga bagay na yung parang ayoko na siyang isipin. O kaya halimbawa ganito. Tama halimbawa ganito, partner. Minsan na may halimbawa may magmamarites sa'yo. Yung parang alam mo kaya kanya kinukonta kasi gusto niya magmarites. So sa halip na parang mag-isip ka, bakit kaya ako minamarites nito? Alam mo yun yung, ano kayong dahilan? Meron kaya silang pinag-usapan? Ganun, syempre, alam mo naman tayo, maiisipin natin yun diba? Ang best thing to do, tanungin mo. Ba't mo ko kinukumusta? Ano meron? Yan, anong diba? Anong pakay mo? Para sana naman itong pinaggagawa mo. Correct! Diba? Ganun. Kasi Diretsahan na. Kasi pag alam mo,
'Di ba? Knowledge is power. Kapag ka alam mo, 'di ba? Edi mas madali kasi yung dagdag pa siya sa isipin mo, yung iisipin mo pa na, hala, bakit niya kaya ako kinontak? Bakit ngayon sa lahat ng araw ngayon niya ako kinontak? Ano kayong ibig sabihin? Hindi kasi it's normal. Hindi, it's normal to think that way, partner, especially when you're going through something. Especially kung meron ka pinagdadaanan, feeling mo lahat ng mga bagay konektado sa'yo kahit hindi naman. Totoo diba? yun. Kahit sa totoo lang, tumawag lang talaga siya katulad ng isang beses. Nangungumusta lang naman. Nangangamusta lang. Parang yung isang beses nga parang ang nangyari is, nakita ko kasi active ka eh. Sabi niya sa akin. Nakita ko active ka. So, kinamusta kita? Pero ako, partner, at that time, because ang dami kong iniisip, parang ang lalim na ng inabot ng utak ko na parang, hala, bakit kaya niya ako of all days? Bakit ngayon? Kung kailan ganito yung problema namin? Alam mo yung parang mga ganun. So ako, rekta ko siyang tinanong, bakit mo kinakamusta? Diba? Totoo naman yun eh. Para at least alam mo na. So ngayon, one less sa isipin mo, kaya pala. Kasi sabi niya, nakita niya active ako doon eh. At nangyayari yun. Yung naman random, yun. nakita kita online, nakita ka doon sa messenger. Naalala lang kita bigla. Wala namang particular na nason. Pero ikaw na overthinker. Yan. Ang dami mo nang naisip. So para sa mga nag-overthink, yung laging iniisip ano kaya ganun, i-eliminate mo yung mga pwedeng yung bang tanggalin mo na. Isa-isa tapos piliin mo lang yung mga battles mo. Yes, agree ako doon. Hindi siya madali though ha. Hindi siya madali. Sinasabi ko parang as an expert pero ako as a person na overthinker, hindi ko yan nagagawa pero it's kinda helpful it's kinda helpful na identify mo kung alin ba dito yung yung hindi naman makakatulong or hindi naman makakadagdag sa ganda ko. Alin ba dito yung hindi makakadagdag sa ko? sa sweldo ko. Yes. Hindi sa pera mo, sa ipon mo. Alin ba dito makakadagdag sa wrinkle ko, sa isipin ko, 'di ba? Yung mga ganun, i-identify mo. Agree ako doon. Very practical yung advice na binanggit ni partner na pwede natin gawin everyday. Totoo 'yun, no? Kaya minsan believe din ako doon sa mga taong talagang gina-jot down nila, partner, everyday yung mga task nila kasi pag sinulat mo kasi kunyari meron kang 10 gagawin today at pag na-eliminate mo siya isa-isa, 'di ba? Ma-realize mo ay ang dami ko palang nagawang makabuluhan kasi inilista mo 'di ba? Yung mga makabuluhan mong gagawin. Ibig sabihin sa 10 yun, eliminated na kaagad yung mga yung mga bagay na walang kwenta. Bakit may susulat dun yung walang kwenta? Oo. Diba? Kung wala namang kapakipakinabang. So, automatic yun na pag nag-list down ka ng 10 tasks today, yung mahalaga na yun. Oo. Diba? So, pwede natin gawin everyday. That's one thing. Totoo, no? Naniniwala ako yung isip natin, sobrang tricky niya. It can trick you into thinking na problemado ka today. Correct, totoo. It can trick you into thinking na okay ako today, masaya. Yung tipong wala ka naman talaga ginagawa, walang significant na nangyari this morning pero feeling mo ang saya-saya mo. Meron din namang oras na wala din namang significant na nangyari pero bakit ang lungkot-lungkot mo? Ganun ka-complex, ka-amazing, ka-complicated yung isipan natin. So, importante dito kaya nating i-manage yung mga bagay na iniisip natin. Meaning, siguro piliin natin yung mga bagay lang na pwede makapagpasaya. Yun sinasabi ni partner. Yung sinasabi ko lagi, know your happy triggers. Yes, i-filter na ng isip mo kung ano yung makakapag-uplift ng emotion mo at hindi yung magdudulot ng lungkot sa'yo. Alamin mo na kung ano yung mga kantang magpapasaya sa'yo at yun yung lagi mong patutugtugin. Yes, yung video na papanoorin mo ngayon, magagalit ba ako dito o sasaya ako dito? I-filter mo na agad yun. Tama, yung ganun. Parang alimbawa ako, partner, interested akong mapanood yung limited series ng Damer ba yun or Dahmer? So, siya it's a series na tungkol sa isang serial killer. So, it's trending kasi siya, partner. Pero, interesado talaga akong panood siya. Kaya lang, pag nagbabasa ako sa comment section of somebody who posts about it or somebody who watched it, ang laging nagiging reaction nila was na-bother ako, na-stress ako dyan sa series na yan, o di naman kaya yung isa sabi niya, ano ba pwedeng panoodin kasi kakapanood ko lang nito, ano pa bang iba pwedeng panoodin para sumaya naman ako. So, nung nalaman ko na ganun yung series na yun, kahit gustong-gusto ko siyang panoodin, hindi ko na siya papanoodin. Not at this time. Kung na parang feeling mo, pinagdadaanan ka, problemado ka, not at this time. Yung kung kailan ka problemado, saka ka talaga manonood ng serial killer. Di
wow. Di ba Correct. parang ano, Tama yun. parang halimbawa, partner, hindi nakakatulong yung mga news na negative. So kung halimbawa, ikaw yung very, very sensitive ka ngayon about your feelings, Oo. yung alam mong very vulnerable ka, yung spell vulnerable. Kantahin mo na lang. Okay, she's Ayun, di ba? Vulnerable. Yung parang, alam mo yung parang sensitibo ba? Yung sabihan ka lang na mali, masasampal mo yung... May ganun Kahit wala namang intensyong manakit yung taong kausap mo. Dahil sensitibo ka, gusto mong sampalin. Di ba may ganun kayo? So, dapat alam mo sa sarili mo yun na sensitive ako ngayon. So, dahil Correct. sensitibo ako ngayon, vulnerable ako. Ano big sabihin ng vulnerable? Parang yung bang maliit na bagay, makakanti ako, yung ganun. Huwag ka nang manood ng negative na balita. Yes. Huwag ka nang manonood ng mga series na alam mong nakaka-depress, 'di ba? Tama. So hahanapin mo ngayon yung mga pwedeng magpasaya sa iyo. Nako, ganyan. Eat all you can. Sangyup. Hahanap ka na ngayon na maglilibre sa iyo, ganyan. O kaya hindi naman kailangan kumain kasi kaya nagtatabaan yung mga tao, stress eating talaga 'yan, 'di ba? Hay nako, stress ako, kakain ako. Ayan tuloy ang ending, 'di ba? Lalong bumigat. Di lalo kang na-stress lalo, ngayon. oo, totoo. Ano yun konektado yun, 'di ba? So it can be as simple as a song that you'd like to listen to, yung that Agree ako gives you doon. yung good na vibes, 'di ba? Yung mga ganun. Wag yung alam mo na nga nega yung news, papanoodin mo pa ng papanoodin. Alam mo na nga Totoo. ganun yung kapag una pa lang nakita mo na kagad sinaksak o kaya pinatay o kaya pinagbabarel o kaya anything, may mga keywords naman yan, hindi ka naman tangang pagka gano'n na, hindi mo napapanoodin yan kasi Correct. alam mo makakadagdag yan sa negative emotion mo di Totoo ba? yun. Kaya minsan magtataka ka doon sa mga taong hilig-hilig makipag-away sa social media na parang negative na nga yung napanood mo, dumagdag ka pa. Kaya Di nga ba? ano ang kinayaman nyo po ba? Kasi kung kinayaman nyo po, share nyo naman. Paano ba kumita dyan? Oo, di kung gano'n, makipag-away din kami. Kaya nga, di ba? Ay, paano ba kumita dyan, di ba? Kunyari, may post yung isang tao o may video ka na dumaan sa timeline mo. Tapos negative na yung video na yun Yeah. Tapos talagang nagigil ka na, trigger na yung yung galit mo. Tapos nagbasa ka pa ng comment. Tapos nag-post ka na rin ng galit doon, nakikipag-away na. Without knowing na parang 3 oras ka lang nakikipag-away Kaya doon. nga, ang pula-pula na ng mukha mo. Alam mo Oo. yun, yung kasi may galit Yung gigil ka na at nanginginig ka na, ganyan. Nagtataka lang kami, no? May mga ganun talaga na bakit mas pinipili natin yon na may magagandang video din naman na pwedeng bumabad ka ng 3 oras na pagkatapos mong panoorin yun, ang ganda-ganda ng araw feel mo. good ka. Yes. Diba? Kasi lagi nating ipoprotect ang ating mental health. Totoo Sa totoo yun. lang talaga. In a world where anxiety is present, uncertainty, yung mga words ko parang ang hirap i-spell. Anxiety. Vulnerable, anxiety, Alam mo, minsan, uncertainty. Oo, ganyan. Basta, yung mga ganun. Sa mundo na, madaming ganyan. Ano na ng mundo natin Sabi ko sa'yo, partner, kasalanan to lahat ng social media. Kasi dati hindi mo naman alam lahat ng mga bagay-bagay. Ngayon, nung dati hindi naman tayo matalino, wala tayong gandong kaya nga. isipin. True. Hindi, tsaka partner, yung hindi ka knowledgeable about what's happening. Yung parang limitado lang yung knowledge mo sa barangay ninyo. Ito lang yung alam mo. Parang mas hindi stressful. Unlike now, for example, I'm sure you've heard about the news na yung sa Thailand, merong isang daycare na merong isang police na pinagpapatay yung mga 2 to 3-year-olds. So makikita mo yung mga kabaong ang liliit kasi mga toddlers lahat. 'Di ba? Yung mga ganun. Dati naman wala akong news tungkol sa Thailand. Kasi nga ang news ko noon ay limitado lang sa street namin. 'Di ba? Kasi kaya sabi ko silang talaga dati, kasalanan niya ng social media. Masyado tayo naging exposed sa sobrang dami. So in a world na sobrang information overload, papaano yumaman, bakit siya yumaman, yung kami hindi. Ito pala bakit yung siya mas matalino, ako hindi. Correct. Bakit Ganon. bakit nakapag-aral siya ng ganito, ako hindi. 'Di ba? Yung dating hindi mo wala ka naman pakialam sa mga pinag-aralan Basta alam mo nakatapos na ng college, tapos na. O kaya high school. Ngayon, nalaman mo nag-online school, tapos international level, yung mga ganun. So, mga dagdag yan sa isipin mo Sabi sa inyo, ang inggit ay lason. Mga lason yan sa isipin, 'di ba? So, sa mundo na puro ganon, find your happy
triggers. I always say that kasi ano yan yun yung magbabalanse ng lahat ng mga nakaka-stress na mga naririnig natin at napapanood natin. So, kung ano man yung happy trigger na yan. Diba? Find it. Kasi iba-ibang level. May ibang tuwan-tuwa na sa saging na may ketchup. Diba? I mean, it can be as simple as that. Yung kumain ng napakasarap na cheesecake na paborito. Kaya nga sabi ko, retail therapy is still better than actual therapy. Ano yung retail therapy? Oh my gosh, add to cart na. Kasi, alam mo yun, kaya nga ako lagi ko sinasabi sa asawa ko pag halimbawa, sasabihin niya, bumili ka na naman ng damit. Sasabihin ko, wala na magawa yung asawa mo, retail therapy kamo mo yun. Hindi, ako lagi ko sinasabi, huwag mo ako pipigilan dyan. Kasi, because this is my happiness. Oo. Ano yan sabi na, nakahanap ka na naman ng lusot. At yun talaga yung lusot ko. And it's a valid lusot. Kaya sa lahat ng mga nag-add to cart ng mga misis, yan ang sasabihin sa mga mister ninyo. Retail therapy is better than actual therapy. Kung yung pag-add to cart mo na yan ay yung magiging dahilan kung bakit sasaya yung araw mo, bakit hindi ka mag-add to cart? Totoo. I-add to cart mo na yan. 'Di ba? Kung yan yung pagbili mo ng isang pirasong lipstick, isang pirasong rollers, 'di ba? Yung pag-order mo sa The Twinning Collection. Ayan, nakikinig pala sa atin at nakatutok sa ang warehouse ng Team MRG. Hello? Oh, hello. Kung saan ginagawa ang Twinning Collection. Hello po. Good morning, Ate Mayet. Sa Taytay to, di ba? Sa Taytay. Lahat ng mga magagaling na mananahi ay nasa Taytay, di ba? Yes, hello. So, alam mo yun, kung ikaliligaya mo yung maka-order ka ng isang set ng pajama para sa pamilya mo, para twinning kayong lahat, do it. Diba? Ikaliligaya mo yun Know your happy triggers. Masyadong complicated ang mundo ngayon. Masyadong nakakalurking. Oo, simplehan natin. Tapos kung may mga naiinggit kang mga tao, naku, i-block mo na silang lahat. Dahil ang inggit ay lason. Kung yung taong yan, iritang-irita ka na sa selfie niya, wag mo na siyang i-follow. Kasi yung nakakadagdag siya sa inis mo, pwede mo naman makontrol yan Correct. Ano yun kumbaga, sabi nga, di ba, you are in charge of your own happiness. Diba? Kung maligaya ka ngayon, that's because of you. Yeah. Your own initiatives, diba? Kaya ka masaya ngayon kasi gumawa ka ng sarili mong aksyon. Yun ang sinasabi natin. And totoo yun, yung finding simple happiness in life. Ang dami niyan. Hindi naman natin kailangang laliman ng paghanap ng kaligayahan. At hindi kailangan mahal, Hindi kailangan gumastos ng malaki. Hindi kailangan magpakalayo-layo. Hindi Correct. For all you know, isang simpleng drink. Ako minsan, partner. Pagtiris mo nga lang ng tigyawat mo, diba? Ang sarap sa pakiramdam nun. Pakitiris nga ang partner. Ilang araw na tong pimple na to. Alakas maka-happy, diba? Totoo. Ako, partner, yung kaya nga para sa akin, Coke is life. Coca-Cola, baka naman. 10 boxes minsan, lang. isang lagok lang. Alam mo yung isang lagok lang ko, 2 lagok. Ay, parang sarap. Ganun lang. Know your happy triggers, kabisya. Correct. Yung padilaan mo nga lang yung puwet mo sa aso. Puwet mo yung paa mo sa aso. Basta magpadila ka, masarap din yun. Nakakaloka. It's brought to you by HCS Manufacturing Corporation. ISO certified. Bitin sa radyo, pero sa Facebook ay tuloy-tuloy. Hindi, pero totoo, di ba? Yung aso. Correct. Sobra yung, kunyari, umuwi ka ng pagod sa biyahe, o kaya stress ka sa traffic. Sa lubong na yung kilay mo nun Nangyayari sa atin madalas yan. Sobrang magbigay ng stress ang traffic, di ba? So pag uwi mo ng bahay, tapos biglang sasalubong sa iyo yung aso mo, yung ang tawag nila yakap yung dadamba sa iyo, di ba? Pero form ng pagyakap nila yun yung pagsalubong sa gaganon sa iyo, tapos didila-dilaan ka nila. Amoy-amoyin lahat ng dala mo. Yun pa lang yung presensya ng aso na yun, sobrang happy trigger yun Yes. Na parang iba, lalo na kung pet lover ka, maintindihan mo talaga yung ganong klase ng feeling. Correct. O yung ganon. At libre yun, hindi ka gumastos doon. Tama. So, isa lang yun sa mga napakaraming magagandang example na pwede nyong gawin. Yung iba, partner, ito sinasabi to ng iba, pero syempre hindi ko ginagawa bilang nakakatamad. Pero yung exercise. Yung exercise is actually a way to release endorphins. Yung endorphins, ayan na naman tayo sa mga salitang akala mo, alam mo Pero yun yung parang nagpapahappy sa'yo, yung kapag ka, ganyan, and exercise is one way of doing
sumingit. Pero sabi daw nila yon, ako naman kasi hindi ko yan pinapansin yung exercise na yan. Hindi ko ginagawa. Care ko sa exercise. Charot. Pero yun, yung mga iba. Meron ako isang kaibigan na sabi niya, alam mo, kahit pagod na pagod ako, I make sure that I exercise. Kasi kung hindi ako mag-exercise, I swear baliw na ako ngayon. Yun yung sabi niya. Kasi nga, yung exercise niya is an outlet. So, yun. Kanya-kanya. Hindi pwedeng, of course, meron mga tips. Yan, exercise, retail therapy, kakain ka ng masarap, o kaya yung mga ganon. Pero, to each his own. Ano ibig sabihin? Kanya-kanya. 'Di ba? Kanya-kanya po tayo. Hindi ito yung parang what may work for Chris will actually work for me. Magkaiba kami ng personalidad eh. 'Di ba? So, pwede kong i-try yung nag-work sa kanya, pero hahanapin ko pa rin dapat kung ano yung mag-work for me. At yun din yung dapat nating gawin. And again, hindi mo kailangan gumastos. Napakarami niyan. Sa bahay nyo pa lang, di ba? Yung pag-shower nga ng matagal, ang laking tulong nun. Nakaka-relax yung shower. Totoo yan. Madami kang isipin. Kung walang shower, pwede naman yung tabo, di ba? Yung ginagawa natin imaginary shower ng mga bata tayo, yung tabo, punuin mo ng tubig, correct. lagay mo sa ganun, no? Di ba? Ang sarap ng feeling, ang sarap sa pakiramdam nun. So yung mga ganun, pwede mong siyang gawin sa bahay pa lang, di ba? Matulog ka. Kung kailangan mo ng tulog, minsan kasi pag puyat ka, sobra ding nakakainit ng ulo. Parang mas madami kang negative na iniisip kapag puyat ka. So try mong matulog ng sapat, di ba? 8 hours, i-achieve mo yun. O di kaya naman, sa bahay, ano pa mga pwedeng gawin? Di kumain ka ng gusto mo. Magluto ka ng favorite mo. Kung yung pritong itlog, scrambled or sunny side up, makapagpapasaya sa'yo, then do it. Mga ganun. Ako, ewan ko ba, yung binigay na, sino ba yung nagbigay sa atin ng itlog, partner? Si Ate Meren. Ate Meren. At yung Rizal Poultry. Thank you very much. Salamat. Tuwan-tuwa ako doon. Double yolk. Oo, tuwan-tuwa ako sa dalawang itlog na parang nakaanim na itlog yata ako. Dalawang yolk. Sa isang, ayun na naman yung Ang pangit ko kapag ka naghahang sa FB Live, Nakakalurkey, ha? So, nananadya talaga yung FB. Sabi niya, maingay kayong dalawa, ingay-ingay niyo, niirita ako sa inyo. Di ba? Yung pag nakita, habang nagpiprito ako, normally, nagpapaprito ako. Pero natutuwa ako sa dalawa kasi yung dilaw. Dalawa yung egg yolk. Nakaanim na itlog ako, partner, in a day. Talaga. Sobrang tuwa ako. Double yolk. Kasi nakaka-happy eh. Isipin mo, simple pagluluto lang ng itlog at pagkain ng itlog. Kasi feeling ko hindi siya pangkaraniwan eh. Di ba? Nagkaroon ng kambal na itlog. Mahal daw yun, partner. Ay, ganun ba yun? Ay, buti na lang nakalibre tayo. Mahal daw yung ganong klase ng itlog. Di ba? Simple pagluluto lang ng itlog, nakapagbigay ng kaligayahan sa sarili mo. And you can do it also. Pag nasa bahay ka, maglinis ang bahay. 'Di ba? Yung iba natutuwa pag malinis yung bahay nila. Correct, yung gano'n. Nag-exercise ka na, nilinis pa yung bahay mo, na ano ka pa, na-discharge pa yung negative emotions mo. 'Di ba nga, partner, ikaw yung nahahappy ka kapag ka napupunta ka sa mga hardware? Oo. 'Di ba yung mga gano'n? Ang simple lang, bibilin lang isang pirasong kahit nga wala kang bibilin. Kahit nga walang bibilin, tingin-tingin lang, 'di ba? Kung nahahappy ka sa gano'n, do it. So yun lang yung bottom line doon, hanapin mo yung happy triggers mo. At syempre, shoutout lang muna tayo. Star City na lang tayo, pampatanggal ng stress. Oh yes, ang Star City po ay open ng Thursdays to Sundays, 12 noon to 8 p.m. Kaya punta po kayo sa Star City. Tama. Yung isigaw mo lang dyan, no? Kung ano man yung sama ng loob mo, isigaw mo dyan. Correct. Pagbaba mo, wala ka ng boses, at least, di ba? Oo, di ba? Naisigaw mo naman yung stress mo. May panibagong kang problema, wala ka naman boses. Correct. May bagong problema. Kalinog Arnold says, may happy trigger is the tambalan. Nakakawala ng stress at problems. Thank you. Ganun. Buti nga kayo, may tambalan kayo. Kami wala kaming tambalan eh. Gets nyo yun? Pangarap namin magkaroon ng tambalan. Alam mo yun? Tambalan kami pero pangarap namin may mapakinggan na tambalan. Ayan. Ayan din, yung sabi ni Nelia de la Cruz, bawat araw na nagising tayo, magpasalamat sa Diyos. Malusog tayo, salamat sa Lord. Ako naman po, ang outlet ko maglinis ng bahay. Pag nakita ko malinis na, nakakaalis ng stress. Diba? Totoo yun ha. Yung nagwalis ka, naglinis ka, nagligpit ka ng gamit mo. Oo. Ang sarap sa pakiramdam nun. Parang may reward siya after. Correct. Yung isa naman tambalanista, ako mahilig ako sa amusement. Lalo na yung Tom's World. Mahilig akong maglaro sa arcade. Yan yung pampatanggal ng stress ko. Sabi ni Brian Mariano. Yan. Bakit naputol po kayo bigla sa radio? Timed na po kasi kami. Bawal na po kaming dumaldal ng usual. Oo.
Yan. Bawal mag-extend. Pag pinutol na ng radyo, putol na. Yes. Ako happy ako sa mga plants na mayayabong, sabi ni Claire Vicente. Ayun. Ito, diba? Yung naman mga, to. madami mga gano'n, naging plantito at plantita. Naging, plants. Oo, plants. Mayayabong. Ano akala mo? Mga plants. Plants na mayayabong. Ay, okay din yun. Nakaka-amaze. Yung meron din kaming totoo yun na nabigla ko naalala yung halaman namin. Amazed ako yung akala mo ugat lang, sabi ko ano kaya to ugat lang sa loob kasi ng kwarto namin. Baka naman luya yun. Tapos after 3 days ay may lumabas na na green, sabi na may halaman pala to. Ganyan tipo, tapos after 3 days lumabas yung leaves niya. So nakita mo yung pag-grow ng halaman. Feel good every time na nadadaanan mo siya. Correct. Kasi isang isipin mo, hindi pa akong plantito yan, ha? Paano kung plantita ka pa? Yung sobrang mga, appreciation mo lalo nun. Yung sinasabi mo, partner, yun yung mga yun yung mga happiness ng mga plantito. Na for example, ito rin recently yung mama ko may parang binili na halos bigay na halaman sa kanya na parang 20 pesos na lang. Anthurium yun, partner. Yung flower na yung may parang ganon, yung parang may et-et. Yung gano'n, yung parang gano'n siya. Tapos may anthurium. Tapos sabi niya, parang binigay na lang sa kanya ng 20. Mahal yun eh. Ganon. Tapos sabi niya, kasi papatay na. Sabi niya, malapit na mamatay. So, ang ginawa ng mama ko, binuhay niya. Tapos natutuwa siya kasi yung sinasabi mo, partner, meron parang tumubo na isang sprout. So, ibig sabihin, may life na siya ulit. Parang ganon. At na yun. Mo yun everyday. At na yun yung mga nakaka-happy. Tsaka nagkakaroon ka ng appreciation bigla. Naisipin mo, yan galing naman niya. Siguro kung hindi namin ito binantayan, inilagay namin sa arawan, baka hindi siya nabuhay na lanta. So, feeling mo, nakakatuwa kasi feeling mo may contribution ka. Yeah. Kumbaga, inalagaan mo na parang, kumbaga kung lalagay mo sa pakikipag-usap sa halaman, na ipag-communicate din siya sa'yo, sasabihin niya, uy, thank you sa inyo, ito, growing ako, ang ganda-ganda kong halaman ngayon. Diba? Mga ganon. Kung malalim yung pag-intindi mo sa sa halaman, kung hindi ka pitas ng bulaklak dyan at saka dahon, hindi mo maiintindihan to. Tama. Si Boss Jamie present sa Facebook Live. Sabi niya, stress reliever ko, nagre-repair ako ng sira sa bahay or sasakyan. May ganun din yung repair. Ito naman si Ernest Chu. Sabi niya, sa akin naman nakaupo lang watching the fish in my aquarium. Colorful and sobrang gulo nila maglalangoy. Diba? Pwede yun. Si Erin J, mag-workout sa gym, masahe, tennis, and ang stress reliever ko. Nilulook forward ko talaga lagi sa weekend ang mga tennis matches. Pangarap ko mag-tennis dati, pero takot sa araw May Di ba indoor tennis? May mga ganun naman. Nakikita ko kasi dito yung mga nandyan Pero may indoor din. May indoor, alam ko. Tsaka feeling ko laro siya ng mga mayayaman, kaya na-discourage na ako. Laro ng mga mayayaman. Pero tennis, okay yan. Badminton din. Si Mami pa, yoga, exercise, and tambalan combo. Ang mental health maintenance ko 3 years na. Thank you. Thank you. Wala man kayong tambalan, may mga tambalanisa naman pong love na love kayo. Handang magpabudol para lang makadagdag sa happy trigger ng tambalan. Sabi ni Jana Campos. Sweet naman ni Jana. Sige nga, sample ng alay. Handang mag-alay, sabi mo, di ba? Oo. Pakikinig ng Christian songs para pampawala ng stress, sabi ni Crisel Yanson. Tama. Sammy Cruzes, mag-make-up, umawra-awra with friends, ganun. Panonood ng K-drama series ang happy pill ko, sabi ni Rosemary. Correct. May mga ganun, si Aisa, Ashas, ganun din. Good vibes ko po, K-drama na comedy. Diba? Ang dami, daming ways Sabi ni Feba Tun Tolentino, happy trigger ko ang tambalan sa umaga, K-drama naman sa hapon. Diba? Yan. Yun yung magandang pinipili kaysa makipag-away ka na makipag-away sa social media. Parang anong maiuwi mo diyan? Anong napatunayan mo bang sarili mo na matalino ka diyan? Correct, diba? Naghanap ka lang ng kaaway. True. Diba? Tapos bothered ka pa pagka off mo ng phone. Ang nakakalurkay pa dito, yung nakikipaglabang ka, di ka naman sure kung yung balita in the first place ay totoo. Baka naman in the first place fake yung news or hindi buo yung kwento. Tapos galit ka, Gina, super opinion ka talaga ng bonggang-bongga, hindi ka naman sigurado. Correct. Diba? Ito maganda, sabi ni
Marita Frusa. Ako never ako nainip sa buhay. May store ako, pwede pa akong gumawa sa bahay, maghalaman, mag-alaga sa 5 aso, magluto, at marami pang bagay-bagay na gagawin. Enjoy ako. Senior na ako, and ang aking unikaiya nasa Amerika na with her husband. Enjoy life. Masarap ang buhay. Ay, ang galing. Alam mo, partner, at the end of it all, ang galing mo doon. yun talaga yung na-realize ko, partner, after all the hustle and bustle of life, yung bang, kasi tayo, partner, nandito tayo sa rara years, yung parang, anong tawag dito sa years na to? Pinaglalaban lagi. Oo, yung parang lagi na pinaglalaban, parang nagmamadali, parang may laging gustong patunayan, di ba? Nandyan tayo sa mga panahon na yun eh. But at the end of the day, alam mo yun, and at the end of it all, gusto mo na lang na manahimik sa bahay, sa totoo lang. Totoo. Come retirement stage, di ba? Yun naman talaga yung pupuntahan natin. Correct. Halimbawa yung kahapon, naglalaro kami ng anak ko, nag-play kami sa YouTube ng Would You Rather. So yung Would You Rather is, would you rather be deaf or be blind? Yung mga ganon. So, pipili ka, ganon. Would you rather na kumain ng marami or matulog ng marami? Ganon. So, yung isa sa mga would you rather na questions was, would you rather, ano ba yun? Live forever. Would you rather had a bad times with you? Itawid natin yung super. And good times with someone. Would you rather have... Kumanta na lang. Ay, singit lang. Kahit hindi would you rather have bad times with you? Would you rather have good times with me? Would you rather have bad times together? Yan, ganon. So, yung isa doon is, would you rather live forever in your hometown? Or I will live forever in your hometown pero may pera, or get to travel the world pero wala kang enough money. Parang ganon. So, ang sagot ko doon was to live in my hometown. At tas chill lang. Kasi iniisip ko doon, partner, di mag-chill na lang ako. Kung baga siguro, dumadating ka talaga sa point ng buhay mo na mas pipiliin mo maging chill versus yung stress. Kasi si Princess, ang sagot niya, sabi niya, I'd rather travel. Yun yung sabi niya. Na-amaze din ako sa mga sagot nun paminsan eh. Sabi ko, why? Sabi niya, even if I don't have money, I'll be rich in experience. Ay, hindi ba beauty pageant. Beauty queen ka ba kala? Beauty pageant yung sagutan. Aliwang Fiesta Digital Queen. Ang yung parang sinasabi niya is, kasi partner, she's young eh. Hindi niya pa alam kung gaano ka-stressful ang mundo. So parang sa kanya, parang travel the world, enjoy, explore, ganun. Parang hindi niya naiisip na magsistay sa isang lugar at dun lang ako. Ganun. Ako maiisip ko magstay sa isang lugar tas dun lang ako eh. Hindi ko yung kahit na hindi na mag-travel, ganyan. Pero siya, travel the world. Totoo. Iba-iba eh. Hindi mo pwedeng ipilit yun. Correct. Pero ang galing nito, yung ginagawa nito, anong pangalan nung nag-message sa atin? Yung sabi niya, hindi ako nabubore. Oo, yung si Mami Senior. Si Mami Senior. Ang galing lang na parang nahanap mo na yung yung template mo everyday. And feeling ko hindi siya boring. Kasi iba-iba eh. At natuhog mo siya. 'Di ba? Kung paano mo siya gagawin. At lahat 'yun, a source of happiness. Kung plant lover ka, sobrang every time na dinidiligan mo yung halaman mo, malamang kinakausap mo sila. And feeling mo nakikipag-usap sila pabalik sa'yo. Asaya nung moment na yon, 'di ba? Tapos nagluluto ka, sabi mo. 'Di ba? Ganun tayo pag nagluluto tayo, puno tayo ng emosyon eh, 'di ba? May pagmamahal yung pagluluto natin. After noon, pakakainin mo yung aso, makikipaglaro ka with them. 'Di ba? Yung moment na yun, ang saya-saya din nun eh. 'Di ba? Walang priceless yung moment na yun, nakalaro mo yung aso mo, yung mga pets mo. So natuhog mo in one day yung mga gagawin mo. Yeah. Wala na masyadong stress kasi passionate ka na sa sa ginagawa mo everyday. Sana dumating tayo sa time na ganyan din. Kailangan need pa kasi namin magtrabaho, madam. Kaya hindi pa namin masyadong ma-achieve yan. Oo, hindi pa namin achieve, madam. Ang dami pa po namin. Ang babata po ng mga junakis namin. Yung junakis mo nasa Amerika na. Oo. Pero kung tutusin, simple lang naman din siya. Correct.
Pero hindi tayo kasi in between, syempre may work, may ibang commitment, may responsibility sa mga anak at kung ano pa mga isipin. Ito straight kasi niya nagagawa, 'di ba? Kaya sabi niya walang ano. Wala na siyang, kumbaga parang hindi siya nabobore sa buhay. Carry na, ganyan. Totoo. Sana pensyonado din kami para ma-experience namin yung na-experience mo. Tama. Yan ang ginagawa mo. Nag-aalaga ng aso. Niluluto, ganyan, di ba? True. Ibig sabihin, may nagsusupply na sa'yo. Tama. Para mabuhay ka everyday. Happy birthday kay Abigail Lahara ng Pure Gold HO Value Creation Department. Happy birthday! Sabi ni Daniel Valdez, nakikinig po ako ng mga OPM Manila disco sounds and Christmas songs. Yun. Yes, pwede. Oo. Si Marites Manabat says, syempre ako, Miss Nicole at Chris, ang stress reliever ko. Kayo yon, pati yung mga anak ko na nakikinig din ngayon. Yan. Alibaba Noki says, pantanggal ng stress ko sana ang mag-mine sa live selling. Kaya lang, nakaka-stress ulit pag andyan na yung order. Yon. Ninfa Bas Albacete says, gawaing bahay pag weekdays at pag weekends church, ako as lector. Psalmist, ito po ang nagpapaalis ng stress ko. Yan, nice. Yan. So, yun na po yung sinasabi natin that we all have our happy triggers. So, let us know all those happy triggers. At alamin din natin yung stress triggers natin. So, happy triggers, gawin, diba? As much as we could. Tapos yung stress naman, yung dapat itry mo siyang i-manage. Yan. Tama. Yan lang naman ang mga eksena natin for today's video. Okay? So, mamaya ulit alas 9:20. Ayan, 9:20-ish ang ating kwento ng Mahiwagang Bornay. Okay, Docs? See you later. Be happy. Bye!